Hello guys, nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, so bagong YouTube channel natin to. Yung old channel natin, by the way, is yung The News Listener by Angelo. So bakit natin itong ginawa, itong bagong YouTube channel? Kasi dito, magfo-focus din po tayo sa political commentary, social commentary. At the same time, kung meron pong mga committee hearings, uh, ang mangyayaring impeachment hearing, Senate hearing, House hearing. So we will try to cover yung mga events na yun and we will try to live stream them. So para at least malaman nyo po at makita nyo yung nangyayari sa gobyerno natin. And at the same time, itong live stream na gagawin natin sa mga government hearings and all that, what we'll do is i-open natin, syempre, open natin sa lahat para at least mag-comment kayo kung anong gusto nyo sabihin para at least malaman ng mga tao sa gobyerno na merong boses yung mga kababayan natin. Mostly makikita natin naka-turn off yung mga comment section sa mga government hearings, di ba? So yung mga napapanood mo, na pwede kang mag-comment, pwede kang pumunta ng ABS-CBN, GMA, etc., etc. So we'll do better and uh, kung ano man yung issue, whether uh, against Duterte, against the government, o kung ano man niya, makikita natin na dapat sabihin na hindi dapat ito ginagawa. May ginagawang kabulustugan ng gobyerno o yung mga magkabilang panig na nasa panig po tayo ng katotohanan. Okay? So, yung old channel ko, it will still continue and uh, give will give political commentaries now and then, as well as dito po sa ating news, uh, Leo News Unfiltered. Okay? So salamat po. I hope you guys enjoy and sana po ay magustuhan nyo ito. Now, hindi lang po ito yung pag-uusapan natin, yung aking uh, pag-uusapan nating bagong YouTube channel. So pag-uusapan din natin yung nangyaring eksena doon sa Senado. Kung saan itong si Marcoleta nagpabida-bida at tinuruan siya ng leksyon ng isang sinasabi nilang graduate daw ng Womble University, hindi daw abogado, pero ginamitan siya ng experience at talino. Yan ang Tito Soto natin. So punta tayo guys muna kung bakit itong si Marcoleta nagpagbida-bida at why? Bakit kailangan nilang palitan yung rules ng pangboto? Yan. So punta tayo sa another YouTube channel. So ipakita ko muna yung ano. Yan. Dito makikita natin kung gaano uh, kung isipin mo nagmamagaling, hindi naman magaling. Abogado yan ha. So let's watch this. Palakihin natin para at least klarong-klaro yung expression ni Marcoleta. Sige, play natin. Motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Wait. Kasasabi ko lang po, May 11, Madam President, without giving meaning to anything. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya Aray! Sinabi ang problema dito, walang legal background. Ang problema po sa taong ito, siya po mismo ang nagsukol sa kanya. Kumbaga, inamin niya on live television na merong nagbigay sa kanya pero hindi niya nilagay sa SOSE noong panahon ng eleksyon. Yan abogado yan Tapos sasabihan niya si Senator Risa Hontiveros na walang legal background. Alam naman ng tao yung rules. Sige, continue. sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Yan kitang-kita nyo sa background.
point of order. Oh, ayan, yan. Pag naging majority, wala nang kwenta yung ano, yung ah, Senado. O sige. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minove ko na po ito eh. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, O yun, mabuti. Mabuti na lang nag-point of order si Erwin Tulfo. Ad hominem talaga. Nasa Senado ka, alam mo yung dapat na professional ka. Pero sasabihin mo na walang alam sa batas. No? Yan ang DDS Senator. Grabe. O sige. ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po Hindi po sinasabi, tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Session is resumed. Madam Chair. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina, No, ang gulong, no? Ang gulo. Simula nitong taong nito, naging Senate President at pinabalik niya si Bato, meron ng drama ng putukan sa Senado, nagawa-gawa lang. Tapos, ano pa? Nag-press con siya sa opisina niya na in-explain niya sa kabataan daw using Pokemon cards, di ba? Tapos ginagamit niya pa yung Panginoon na kung wala daw maniniwala sa kanya yung Panginoon daw naniniwala sa kanya. So kung wala talaga tong tao na to, hindi naging Senate President, wala sanang gulo. O sige, continue. wag na tayong gumamit ng... But I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga, bro, iba yung love language. I don't think they're meant to be... Okay, now. So guys, the reason why pinapalitan yung boto yung pagboto kasi kung nakuha nyo po sa balita, gusto ng majority na gawing online, okay, ang pagboto kasi ginawa daw noong panahon ng pandemya, okay? Pero iba ito wala pong pandemya at ang goal nila para makaboto yung mga tao wala sa Senado. Para gamitin lang yung Zoom, which is unfair, di ba? Napaka-importanting procedure yan na kung may iboboto ka, i-online mo na lang. What if gawin nilang online yung pagbotohan sa impeachment? Tapos si Bato de la Rosa, yun, nagtatago pero naka-online. So imagine yung kawalangyahan na ginamit nila. Diba? So now, sinabi ni diba, na point of order. Now, ito si Tito Soto. Dito sinupalpal niya si Marcoleta, nang gagaling-galingan, hindi pa alam yung rules. Yung tinawag nilang quorum. Okay, so pakinggan natin yan, guys. So another tab. And ito, palakayin natin. Not debatable. I, Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not Yan. Akala ba natin magaling ito sa rules? Nilalaro yung rules. Grabe. Yan. Tinawag nilang Wambol University. Bulaga 11. Pero ginamitan sila ng eksperyensya na bawal po bumoto kung hindi po kompleto. Kasi ano lang sila I think around 12. Nag-walk out yung iba. Dahil sa wala na talagang kapakalan ng muka na boboto na lang online. Ito. Sige, continue natin. We're not debatable. debating minority. Madam President. We're I'm not debating, and we will indeed adjourn. parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
Hmm. We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President. Madam President, there is a call. You have to call the naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call. Madam President, when Motion they, to- when they motion to readily adjourn. and willingly walk out. Takes Hindi precedence. po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung sakasakali President. As po, reiterated by the Senate President, and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence and not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. Monday. on Monday. Oh, walang nagawa yung Filuka. Oo nga. Now, guys, bakit gusto nilang mag-vote online? Okay. By the way, yung quorum kasi nga kulang. So, sinasabi ni Marcoleta na inumpisa may quorum. Pero ngayon, nag-walkout na, dapat yung quorum nung una is okay. Kasi marami pa. Na nung nag-walkout yung mga minority senators, syempre, lesser na. That means, wala nang quorum. So it doesn't matter kung nag-umpisa, pero sa huli, kulang na sila, they cannot vote. Ayon yan sa mga rules nila. At mismo, yung Senate President, si Alan Cayetano, at si Loren Legarda, nag-agree. They will adjourn. So yun ang ginamit ng minority. Kasi nga, kapakalan ng muka. Buboto ka ng online para makalusot, di ba? At the reason why, okay, na bakit gusto nilang bumoto online. Kasi nga, itong mga senador, Jinggoy, Rodante Marcoleta, sino pa? Francis Escudero, Joel Villanueva, okay? Yung apat na yan ay may kasong plunder. Pag inuusapan yung plunder, ay pwede po silang makulong. Kaya nga, minamadali nila na dapat maka-vote online. Kung impeachment, pwede silang bumoto. Which is unfair. Napaka-unfair, di ba? Sa mga taong nandoon, yung mga senador nandoon, pero sila nasa kulungan, pwede silang bumoto, di ba? So dapat hindi. Dapat wala sila sa Senado nung botohan, dapat hindi matuloy. Hindi sila pwedeng bumoto. Kaya Marcoleta, malapit ka nang makulong. Okay? Ikaw mismo sa bibig mo, doon mo pa inalabas na ikaw ay naka-receive ng pera bago ng eleksyon, o yun, plunder ang kaso sa kanya. So, salamat po guys. Kung meron po kayong komento, suggestions sa ating video, salamat po. Paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you again. This is Leo News Unfiltered. Thank you.